Yapper Station. At, at ngayong episode na ito ay pag-uusapan natin ang makabagong pahayagan kung saan tatalakayin natin ah, ang ang kahangahangang mundo sa pamamahayag mula sa mga pahina ng mga lumang dyaryo hanggang sa digital na panahon. Ako si Jana, Grace. Kamusta mga kaibigan? At ako naman si Kelvin. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang paksa na siguradong napag-uusapan. Ngayon kung paano nagbago ang mga dyaryo sa anyo at sa tungkulin mula sa mga nakaraang taon hanggang sa ngayon. Sige. Isang malaking paksa ang mga dyaryo ay naroroon sa loob ng maraming siglo. Ngunit sa mga nakaraang dekada, malaki ang mga pagbabago, lalo na sa pag-angat ng internet. At ngayon, titignan natin ang dalawang bahagi ng kwento. Ang tradisyonal na nakalimbag na dyaryo at digital na ebolusyon na nararanasan natin ngayon. Magsimula tayo sa kung paano ba ang mga dyaryo noon, ibig sabihin ang mga good old days, di ba? Yes. Yung tipong gigising ka sa umaga, lalabas ng bahay at nandiyan na ang dyaryo sa pintuan. Nakabalot pa, amoy tinta. Yes. Oo. Talagang isa yung ritual para sa maraming tao. Ang mga dyaryo noon ang pangunahing paraan para makuha ang balita. Naalala ko pala yung lolo ko na umuupo sa mesa ng kanto at umiinom ng kape at binabaybay ang dyaryo. Naging bahagi talaga ng araw-araw ng buhay ng marami tao. Tama. At ang dyaryo nakalimbag noon. Hindi lang siya basta tungkol sa pagbabalita, ito ay isang karanasan, yung layout. Yung mga headline sa malaking letra, mga political, cartoons, at mga classified ads. Lahat yun may papel. Sa kumpas, nakakisalamuha ang mga tao sa mundo. Oh, tama ka. Pero ang nakakatawa, lalo na noong mga unang panahon, ang mga dyaryo ay naging tagapagbantay ng impormasyon. Ang mga editor ang pumipili kung anong balita ang at sa ganitong paraan na hubog kung paanong tinitignan ang mga tao ang mundo. Oo. At yung mga editorial na decision na yun ay malaki ang epekto. Noon ang mga mamahayag ay tinitinggalang mga eksperto. Kaya ng maraming tao ang nanabig sa mga good old days, di ba? Yes. Yung parang mas dapat mas maasahan. Yes, Sanyel. Pero habang may tiwala, may mga limitasyon din ito. Kung ikaw ay nakatira sa isang maliit na bayan, halimbawa, maaaring ang pagka-cover ng dyaryo sa mga international na balita ay sobrang limitado. Ang daming anggulo at pananaw na hindi naririnig. Kaya't malayo sa kung anong meron tayo ngayon. But speaking of today, tingnan natin ang evolusyon ng modernong dyaryo. Siyempre, ang malaking pagbabago ay nangyari sa pag-angat ng internet. Bigla naging
available ang balita sa isang tindot lang, 24/7. Yes. At dito talaga nagbago ang lahat. 'Di ba, San? Yes po. Hindi na kailangan maghintay o ng hapon o umaga para makakuha ng balita. Ang mga balita ay naging instant. Hindi mo na kailangan lumabas ng bahay para malaman kung ano ang nangyayari sa kabilang dako ng mundo. Mga modernyong news consumers, ang daming impormasyon pero hindi lahat ay maasahan. Noon, tiyaka na ang dyaryo ay dumaan sa masusing pag-edit. Pero ngayon, sa sobrang dami ng mga news sources, mahirap na malaman kung alin ang totoo. Oo. At sa social media, lalong naging magulo ang lahat. Hindi na lang sa dyaryo o TV kinukuha ang balita, kundi sa mga platforms na Twitter, TikTok, Instagram, at iba pa. Dahil sa mga algorithm na nagdidikta kung ano ang nakikita ng mga tao, madaling makapasok ang isang echo chamber. Kaya siguro ito rin ang isa sa mga malaking alalahanin ng mga modernong news consumers mga modernong news consumers. Ang daming impormasyon pero hindi lahat ay maasahan. Noon, tiyaka na ang dyaryo ay dumaan sa masusing pag-edit. Pero ngayon, sa sobrang dami ng mga news sources, mahirap na malaman kung alin ang totoo. At sa ngayon, dito na nagtatapos ang ating episode. Sana may napulot kayong bagong pananaw tungkol sa hinaharap na balita at ligasiya ng mga dyaryo. Don't worry guys, we'll be back. Magbabalik kami sa sunod na episode upang usapan pa ang magbabago sa mundo ng media. Sige, maraming salamat. Bye-bye guys. Maraming salamat guys. Thank you. Thank you, Sans. Thank you for watching.